Hi everyone! Welcome back to our channel. Medyo Snow na nag-i-snow. naman. Kaya imbis na may lakad, wala. Dito na lang muna. Kaninang umaga, medyo umaaraw-araw nga eh. Ngayon talagang todong bigla-biglaan, nag-snow. Tapos puting-puti na naman lahat. Kaya nga. So ngayon, ano na lang, pag-usapan na lang natin. Kasi may nag-comment kung halimbawa magtitingin ka ng bahay or may plano kang bumili ng bahay in the future, kung okay bang magtingin na. So tamang-tama, di ba? Last year, nag-start na talaga kami magtingin eh. Yeah, so from previous videos, nakikita niyo naman ang dami ng nagawa namin na house tour at para at least magka-idea kung ano talaga yung available in terms of kung ano yung tsura ng mga bahay, mga layout. Nag-tour kami ng mga older homes to newer builds. Kaya, yun. Oo, yung benefits, no? Yung nakita nating benefits is nakita natin yung mga layout ng bahay, nakita natin yung mga presyo, yung sizes. Kaya may benefit talaga na mag-tour-tour. Kaya ma-advise namin na yes, go ahead, mag-tour kayo at tumingin-tingin na kayo habang ginagage niyo pa yung market. Para sa amin, yun yung ginawa namin. Habang tumitingin kami, di ba, ginage natin yung market, tapos tinignan yung mga presyo. So, lalo na si Molly, talagang nire-research niya nga yung mga real estate market, kung ano yung trending. Tapos, yun nga, nakikita din namin yung price difference. Kasi, sa totoo lang, ayaw kasi namin na magpasama agad sa realtor. Yeah. Gusto namin own face namin, yung Kasi oras medyo may pros and cons ka na ipasok agad yung realtor. Hindi namin sinasabi talagang worth it na magkaroon ng realtor. Pero depende sa journey nyo in terms of pagtingin sa market. Yeah. Okay na para hindi kayo masyadong pressured at your own time. Yung isa pa sa mga benefits na tumitingin agad ng mga bahay is yung location. At least habang tumitingin kayo, nakikita nyo yung mga communities from iba-ibang quadrant. Kasi yung Calgary, split siya between 4 quadrants. Yung southeast, southwest, northwest, northeast. Kaya within those 4 quadrants, iba-iba yung mga communities. Meaning, may mga different amenities na ino-offer yung mga different communities niyan, di ba? So, isa pa sa mga pwedeng makita nyo during sa pagtingin-tingin is yung mga different types ng bahay. Kasi marami din na nagbabarian sa mga baguhan pa lang sa pagtingin ng real estate market. May mga condos, townhouse, from lane homes, front garage. Kaya marami-raming different types, di ba? Kaya yun yung advantage kung titingin na kayo agad at mag-explore kung ano yung available na pwede sa gusto nyong tirahan. Oo, sa price range na gusto nyong tirahan. So, yung susunod naman natin pag-uusapan is yung top 3 namin na nagustuhan na bahay. Tapos yung mga na encounter namin na hurdles dahil nga hindi na-approve or ganyan. So, kwento na namin. So, yung top 1 ko, ewan ko kung top 1 namin yun. Nagustuhan ko rin yung bahay na gusto din mo. Oo, yung front garage sa range view. So, ipi-play na lang namin dito. Nagustuhan ko siya kasi malaki yung backyard. Kahit new build siya, malaki yung backyard. And then, yung layout, kakaiba for me. Like, yung sa kitchen, living room, dining, then merong maliit na bonus room sa taas. Tapos, pwede ding i-develop yung basement. Kaya lang, yun nga, doon kami nagpa-pre-approve for between 600 to 700 kasi yung house na yun is 650. Yung bahay kasi na yun, yung parang yung layout niya, parang yung previous home namin sa Northwest. Which is yung layout, may bonus room nga, may front garage, lahat-lahat. Oo. So, nagustuhan ko talaga siya. Kaya nagpa-pre-approve kami kay Jillian. Kaya lang, unfortunately nga, dahil si Alex wala pang full-time work noon and medyo mataas din yung utang namin, diba? Kaya nagbebenta-benta ako dati. Kaya, hindi na lang namin tinuloy na pag-usapan namin, sige, that price range, wala na muna. And, thank God naman na hindi namin pinush. No plant. You stay there. It's not for you.
Sit. Sit na. Sit. Sit. Makulit talaga yung alaga namin. Pasensya na kayo. Pero yun nga, may mga unforeseen circumstances na dinaanan namin sa part ng pagparasettle dito. Kaya at least pasalamat na lang na hindi talaga kami na-approve. Although, yun nga, parang nagustuhan namin yung bahay na yan. Pero ano nga, Sa budget din, Sa tinignan budget, kung yun ang kukunin, maliit lang yung matitira a month. Kaya, yun yung isa sa mga realization niya eh. Kaya, good journey sa pag, kumbaga, pinaparealize sa amin kung ano talaga yung mga pwede sa hindi, di ba? Yeah, totoo. Brie, that's not for you. It's not for you. Makulit. Makulit ka. It's not for you. Diyan You stay ka. here. Stay. Hmm. Tapos yung second property, dito kami nag-clash. Dito na sana, muntik na kami magpapirma dito. Yung second property kasi na yun, after na ma-realize nga yung presyo, kung ano yung mga pwede sa amin versus sa hindi, na consider na mag-shrink yung footprint, yung living space, lahat-lahat. Tapos yung mga checkmark na ginawa namin sa mga pangangailangan in terms of rooms, saka yung space. Yun nga, na baling doon sa townhouse. Oo, yung sa Seaton na townhouse. Nagustuhan naman talaga namin yun kasi tandem. So, dalawa yung cars and then may driveway pa. Yun nga yung kinoconsider nga kasi yung space, di ba? Talagang na hindi namin nakalain na magugustuhan talaga yung community. Dahil kasi yung after visiting that place, nakita namin kung ano yung ma-offer. Yung para sa akin, nakita ko kasi na mag-i-enjoy talaga si Rai Rai doon. Yung mga activities na pwede siyang gawin doon, maglaro-laro siya, tumambay sa mga kasama niya, mga kaibigan niya. Yung actual na townhouse, may island, tapos may banyo sa baba, then may dalawang banyo sa taas. Yeah. Dalawa nga lang yung kwarto doon. And yung facing naman ng townhouse na yun is mga laned home. So, parang okay din kasi at least hindi townhouse. So, parang nagustuhan talaga namin nung una ako. So, nag-second visit pa nga kami eh. Pumunta pa kami. Kasi ako nagda-doubt talaga ako. Sabi ko, walang backyard. Yun yung downside May nga pala. condo fees. Ayaw ko talaga ng condo fees. Yun din, tama. Kasi yung condo fees, nanonood ako ng ibang vlog ng mga ibang Pinoy din na like yung Alpha Pop family, tapos nung na-hail yung townhouse nila, nag-out of pocket pa sila, tapos yun naman kila Emma and Alwin naman, yung 'di ba meron lang mark na umihi sa yung aso sa grass, pinapabayad na sila, like parang ayaw na maranasan yun. Totoo yan. Yun yung mga points din. Kung magta-townhouse, condo, parang hindi 100% sa inyo yung property eh. Oo. Yun yung medyo downside, kumbaga, kung papaling sa ganun. Pero yung price range between those units, decente. Kaya yun yung kayo. Kasi that time, binibenta is 450. 1,100 square feet din siya. Tapos yung third naman, na nagustuhan namin pareho, is yung sa Seaton naman. Pero this time, duplex. Yeah. Kasi nagtanong kami kung may laned home, pero wala. Sa range view meron, pero nagustuhan namin ang Seaton. Yeah, nagustuhan talaga namin yung Seaton kasi after magtanong-tanong nga, meron nga daw plano na extend yung LRT doon sa area na yun. Kaya hopefully, yun yung mangyari. Pero yung nagustuhan naman namin is yung size, no? Yeah, tama-tama lang. Tama-tama lang siya. Yun yung property na talagang parang namin na kung talagang mag-move forward, yun na talaga yung pwede talaga. Oo, walang condo fees, tapos yung presyo, nakita nyo dito, 531 yan. So, kahit naman, walang condo fees, okay siya. Tapos, merong backyard. Yeah, diba? yun nga may backyard. May backyard na pwedeng big enough na pwedeng patayuan ng double garage kung gusto niyo. Oo. Then,
3 bedrooms, which Yeah. is gustong-gusto talaga namin, 3 bedrooms. Kasi nga Yeah. kay mama, kay Rai, and then may sarili kaming space ni Alex. Tama-tama na yung size ng bahay, yung mga pangangailangan nandun na. Yung bonus doon, yung basement. Yun, So, yung nag-comment basement... kami ng man cave. Yeah, man cave, diba? Sabi, nag-comment nga, hindi na uso gamitin yung man cave. Pero, yun nga, hindi finish yung basement, pero dahil nandun, pwedeng i-develop siya bilang suite. Dahil kasi may separate entrance yung unit. Kaya, parang talaga May potential. May potential. At na-consider din after na mapaisip yung in line with the investment. In the future, kung hindi natin alam, Yeah. pwedeng maano siya, ma-develop, di ba? Oo. So, yun na ang top 3, and then yung mga ano ba yung realization? Realization lang. Yun. Yung mga top 3 realization namin as part of resettling at kung ano yung financially, kung nasan kami. Oo. So, things are turning good, di ba? Oo. Dahil kasi 2026 talagang, ano talaga, wala akong masasabi kundi maganda yung daloy sa ngayon, di ba? Yeah. Kaya sa mga susunod na talk namin, may share na kaming good news. Yan. Oo, pero ano muna, pag final na, doon na Yeah. namin sasabihin at i-share na din. Pero yun nga. Yeah. Nag-enjoy Things talaga are good. kami sa mga house tours, sa Uh-huh. mga pag tingin-tingin, nakausap yung mga tao. Yeah. Saka yung ano nga, nakikipag-interact sa mga, yung hindi, nagugulat nga kami, may nakakilala sa amin bigla, di ba? Oo. Usually tahimik naman kami, pero Oo. dahil nga nagwa-vlog, hindi talaga maiiwasan. Kaya thank you so much sa mga nakaka-recognize Yeah. and laging nanonood sa vlog namin. Kaya maraming salamat sa inyo. At least, yun nga. Kaya ayun, nagpupursige kami na mag-share sa inyo at magbigay ng mga advice kung sino man ang gustong magtanong. Oo. So, yeah. Yeah, kasi sa ngayon, grabe yung overtime ko na naman. Tapos si Yeah. Alex is bago pa lang siya, di ba, sa Nagsasettle work. pa lang doon sa Yeah. trabaho. Yeah. Pero sa ngayon, wala akong masasabi. Talagang okay yung trabaho din. At, Okay yung company. yeah, ayos yung company, ayos yung mga tao. Meaning, solid yung team. Talagang nagtutulungan, nag-share ng information. At feel ko talaga kahit papano, welcome dun sa company na yun. Kaya, very good, di ba? Yeah. Yeah. Hindi, So- may hirap yan. Hindi lahat ng company, di ba? Alam naman natin. Kaya happy siya. Kaya Yeah. happy din tayo for him, diba? So yun na lang muna. I hope nag-enjoy kayo sa talk na to. And madami pa kaming talk na gagawin. So I guess, until next time, Bye! Tapos na. Istorbo ka pa.